lutong bahay ang paborito ng mga Pilipino. Kahit anong mangyari, hahanap-hanapin ang sarap ng putahing lokal. Tastes like home, ika nga. Pero sa panahong ngayon, makakakain ka pa ba ng masarap na ulam kahit ang mahal na ng mga bilihin? 7 pa lang ng umaga, naghahanda na agad si Aling Evelyn ng mga paninda, pritong manok, ang mga ibinibida niya sa kanyang makasuki. Araw-araw, nagbebenta ng lutong ulam si Aling Evelyn. Kapag hindi kasi siya nakapagtinda, maraming suki ang magrereklamo. Kamadalasan na yung sinasabi ng mga customer po, pag hindi nagtitinda, nagugutom sila. Bakit daw hindi ako nagtitinda? Tinuturo ko naman sila sa iba, gusto nila sa akin lang daw. Dahil masarap. Ipinipwesto ni Aling Evelyn sa harap ng tindahan ang mga niluto niya. Sa wakas, pwede na itong matikman. 4 na taon na, pero marami pa naghahanap sa akin pagluluto kasi minsan nakukulang yung pagluluto ko. Maraming tao na rin ang nakatikim ng luto niya. Dinadayo raw talaga ang tindahan niya rito sa Tondo. Ako hindi ko masasabing masarap ang loto ko kasi iba-iba nang tumikim sa akin loto. May mga Koreano, mga foreigner, o si bro. Taga-murang-mura, masarap na mura pa. Sabi ko sa mga anak ko, ito kahit araw-arawin natin to, hindi nyo talaga masasabing maiba naman. Kaya nga kami bumibili, di masarap. Ang ibinebenta ni Aling Evelyn, pagpag, ang pangtawid gutom ng maraming Pilipino. Upcycled leftovers ang pagpag. Galing ito sa mga naitapon ng pagkain sa basurahan. Kung minsan naman, mga tira-tirang galing sa mga restaurant, mga pagkaing pinagpagpagan ng dumi para makain ulit. Sinasala ang mga naipong piraso ng manok at karne, hinuhugasan at saka niluluto. Pwede na sila makakain ng 30 pesos, 50, buong pamilya na makakatikim ng luto ko. Ayon sa Philippine National Anti-Poverty Commission, ang pagkain ng pagpag ay pwedeng magsanhi ng stunted growth at malnutrition, lalo na sa mga bata. Awa ng Diyos, wala pa. Kahit ilang taon na ako nagtitinda, wala pang may sumugod na Ate Bilin, sumakit yung tiyan ko dahil sa luto mo. Dahil sa malinis na, masarap pa, yabi pa. At saka mura. Mura, abot kamay lang. Dahil sa hirap ng buhay, isinasantabi na lang ng marami ang kaligtasan at sapat na nutrisyon. Gaya niya sa improperly food handlers. Yan, contaminate ng mga taong kakain ng mga pagkain na gawa sa pagpag, gawa sa mga taong may sakit sa HEPA A. In the long run, dapat the food must be properly prepared, well cooked, at the same time, hindi contaminated yung sources. Wala namang problema pag binawal ang pagpag eh. Maraming magugutom sa mga mahihirap na bagay kasi yan lang naman ang inaasahan, yung pagpag. Yan lang ang kaya nilang bilhin ng pera nila. Panganib man ang dulot ng pagpag, biyaya pa rin to sa iba. Hindi man natin mapipigilan ang ganitong mga sitwasyon. May magagawa naman tayo para makatulong.